Minamaliit ng lahat si Gia, ang janitress na laging tahimik, laging nasa gilid at palang walang karapatang mapansin sa mundong para lang sa may posisyon at magagarang damit. Para sa kanila, isa lang siyang anino na may mop at basahan. Walang kwento, walang halaga. Pero isang gabing tahimik ang opisina, may nangyaring hindi niya inaasahan. Nadala siya. At sa pagsalo ng bagong boss sa kanya, bahagyang naangat ang likod ng kanyang uniforme. Doon napako ang tingin nito sa isang birthmark. Isang markang hindi niya malilimutan kailanman. Dahil iyon, ang kaparehong marka ng babaeng nakasama niya sa gabing sumira at bumuo ng puso niya. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Tahimik ang buong opisina. Hindi yung karaniwang tahimik ng umaga, kundi yung klase ng katahimikan na parang may paparating na bagyo. Lahat nakaupo ng tuwid. Parang estudyanteng hinihintay ang terror na guro. Bumakas ang elevator. Unang lumabas ang dalawang board members. Sunod ay ang lalaking agad na nagpaigting sa hangin sa paligid. Bata pa. Mga early 30s siguro. Matangkad, maayos ang tabas ng mukha pero walang bahid ng ngiti. Diretso ang tindig, mabagal pero sigurado ang lakad. Siya na yun. Pabulong ng isang empleyado. Ang bagong CEO. Walang palakpak, walang pagbate. Parang instinctively, alam ng lahat na hindi ito klase ng taong mahilig sa ingay. Tumigil siya sa gitna ng conference area at tumingin sa paligid. Isang tingin lang pero sapat para manlamig ang batok ng mga tao. Ako si Adrian Valle. Malamig yang sabi. Hindi malakas ang boses pero malinaw. Hindi ko kayo tatawaging pamilya. Trabaho lang to. Kung maayos kayong magtrabaho, maayos din ang trato ko. Kung hindi, huminto siya saglit. Sapat para kumabog ang dibdib ng lahat. Alam niyo na. Walang sumagot. Tumango lamang ang ilan. Sa dulo ng hallway, hawak ang mop at timba, tahimik na nakatayo si Gia. Night shift siya palagi. Bihira sa ganitong oras. Pero pinatawag ang lahat ng staff. Kahit janitorial para sa introduction ng bagong boss. Nang magtama ang mga mata nila, parang may malamig na tubig na ibinuho sa dibdib ni Gia. Hindi pwede. Ibinaling niya agad ang tingin sa sahig. Pinilit kontrole ng hininga. Pero huli na, kilala niya ang lalaking yon. Hindi bilang CEO, kundi bilang estrangherong nakasama niya isang gabi. Isang gabing hindi niya kailanman inakala na babalik sa ganitong anyo. Karinderya, ulan, pareho silang pagod. Parehong walang gustong magtanong ng pangalan. At ngayon, boss niya ito. Miss, narinig niya ang tawag. Napalingon siya at isang supervisor nakatingin sa kanya. Ikaw yung janitress, diba? Lumapit ka. Nanlamig lalo ang palad ni Gia habang dahan-dahan siyang lumakad palapit. Ramdam niya ang titig ng lalaki kahit hindi pa siya tumitingin. Sir Adrian, sabi ng supervisor, part ho siya ng night maintenance team. Tumango lamang si Adrian. Nang tumingin siya kay Gia, doon siya natigilan. Kahit sandali lang, isang segundo, dalawa. May kung anong dumaan sa mga mata niya. Hindi yon pagkilala, hindi rin pagkalito. Parang ala-ala na pilit umuusbong, pero ayaw magpakita ng buo. Okay, sabi niya sa wakas. Siguraduhin yung malinis ang floors ng executive wing. Ayoko may naaamoy o nakikitang dumi kahit madaling araw. Opo, sir. Mahina pero malinaw na sagot ni Gia. Walang emosyon sa mukha niya. Walang bakas ng pagkakakilala. Para ngayon lang talaga sila nagkita. Tumalikod si Adrian at nagpatuloy sa meeting. Si Gia naman dahan-dahang umatras. Pilit na pinapakalma ang sarili.
Di niya ako kilala. Paulit-ulit niyang sabi sa isip. At hindi rin niya kailangang malaman. Gabi, tahimik ang building, parang ibang mundo kumpara sa umaga. Ang ilaw sa executive floor ay iilan lang ang bukas. Humuhuni ang floor polisher habang maingat na nililinis ni Gia ang hallway. Sa loob ng glass office sa dulo, may ilaw pa rin. Nakaupo si Adrian sa likod ng mesa. Nakabukas ang laptop pero hindi gumagalaw ang kamay niya. Kanina pa siyang nakatitig sa refleksyon sa salamin. May mali. Kanina pa gumugulo sa isip niya ang mukha ng janitress. Hindi malinaw kung saan niya ito nakita, pero may pamilyar. Isang pakiramdam na parang may naiwan siyang tanong na hindi nasagot. Tumayo siya at lumapit sa salamin. Sa labas nakita niya si Gia. Abala sa trabaho, tahimik, maingat. Parang gustong laging maging invisible. Bumukas ang pinto ng opisina. Miss, tawag niya. Napahinto si Gia at dahan-dahan siyang lumingon. Opo, sir. Saglit siyang tinitigan ni Adrian at mas malapit na ngayon. Mas malinaw ang mukha at mas malakas ang kutob. Matagal ka na ba rito sa kumpanya? Tanong niya. Magdadalawang taon na po. Tumango siya. Night shift ka ba lagi? Opo. Hindi ka ba napapagod? Diretso niyang tanong na parang out of place pero seryoso. Nagulat si Gia pero mabilis siyang sumagot. Sanay na po. May katahimikan sa pagitan nila. Yung klase ng katahimikan na parang may gustong sabihin. Pero parehong pinipigilan. May kilala ka ba na nagngangalang Adrian? Biglang tanong niya. Isang pitik ng segundo, doon muntik madala si Gia. Pero ngumiti lang siya ng bahagya, profesional. Boss po namin kayo, sir. Hindi iyon ang sagot na hinahanap niya. Alam niya. Okay. Sabi niya at umatras ng isang hakbang. Salamat. Pwede ka nang magpatuloy. Opo. Habang palayo si Gia, napatingin siya sa likod. Isang mabilis na sulyap lang. Nakita niya ang nakatayo pa rin si Adrian. Nakatitig sa kanya. Parang may binubuo sa isip. At sa gabing yon, pareho nilang alam. May nakaraan silang hindi pa handang harapin. At sa isang katahimikang mas maingay kaysa anumang salita. Madilim pa ang langit nang umuwi si Gia. Tahimik ang eskinita, amoy basang semento at lumang kahoy. Maingat siyang umakyat sa makitid na hagdan ng inuupahang bahay. Parang ayaw niyang gumising kahit ang mismong pagod niya. Ma, mahina niyang tawag nang binubuksan ng pinto. May mahinang ubo naman ang sumagot. Nandito ako. Sagot ng nanay niya mula sa maliit na kwarto. Inilapag ni Gia ang bag, hinubad ang sapatos at saka lumapit. Nakahiga si Aling Rosa, payat na, maputla ang balat. May inhaler sa tabi ng unan at supot ng gamot na kalahati pa lang ang laman. Hindi ka na naman natulog? Tanong ni Gia habang inaayos ang kumot. Ngumiti ang nanay niya, pilit. Okay lang to. Ikaw nga tong laging payat. Hindi naman sumagot si Gia. Kinuha niya ang baso ng tubig at inabot ang gamot. Sa loob-loob niya, binibilang niya kung ilang araw pa bago maubos yon. At kung may pambili pa siya, sa susunod. Sa mesa may sobre ng utang. May sulat kamay na petsa. Overdue na. Tahimik lang siyang umupo. Nakayuko, parang sanay na sanay sa bigat. Sa trabaho pareho ang galaw niya araw-araw. Yuko, tahimik, diretso ang lakad. Habang ang iba ay nagkakapit, nagkakwentuhan. Si Gia naman ay nasa dulo ng hallway. Pinupunasan ng salamin na kahit wala namang marka. Hindi dahil marumi kundi dahil mas komportable siya kapag may ginagawa. Kapag busy ang kamay, hindi masyadong maingay ang isip. Uy, Gia! Tawag ng isa sa guards. Break mo na. Umiling siya. Mamaya na. Hindi siya suplada. Hindi rin mahiyain sa tradisyonal na paraan. Para lang siyang taong ayaw mapansin dahil alam niyang kapag napansin, may kasunod na tanong. At wala siyang lakas para magpaliwanag.
Lagi siyang naka-jacket kahit na mainit. Mahabang manggas at sarado ang likod. Hindi dahil sa lamig kundi dahil sa marka. Sa likod ng balikat niya malapit sa batok ay may birthmark. Hindi pangit pero kapansin-pansin. Isang hugis sa parang apoy na hindi tuluyang namatay. Noong bata pa siya, sinasabi ng iba na malas daw, kaya natuto siyang magtago. Natuto siyang huwag ipakita ang anumang pwedeng pag-usapan ng tao. Gabi naman, tahimik ang executive floor. Si Gia naglalakad habang nagtutulak ng cart. Pagod pero tuloy lang. Sa isip niya, inisip niya ang nanay niya. Kung kumain na ba? Kung humuhupa ba ang ubo? Pagliko niya sa hallway, bam! Halos magbanggaan sila. Sorry, sabay nilang nasabi. Napaatras si Gia. Muntik nang mabitawan ang hawak. Mabilis siyang sumiyumuko. Pasensya na po, Sir Adrian. Hindi niya alam bakit naroon ang boss sa ganitong oras. Wala namang meeting, walang ingay. Siya lang. Okay ka lang? Tanong niya. Opo. Mabilis sa sagot ni Gia. Pilit inaayos ang cart. Pero sa pagmamadali, dumulas ang jacket niya sa balikat. Saglit lang, 1 segundo lang, pero sapat. Nakita ni Adrian ang marka. Hindi niya alam kung bakit kumakabog ang dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit parang may humihila sa alaala niya. Isang gabi, isang ilaw ng karinderya. Isang sandaling hindi niya maalala ng buo pero ramdam pa rin sa katawan. Napatingin siya kay Gia. Mas matagal kaysa dapat. Mabilis na inayos ni Gia ang jacket. Naramdaman niya ang tingin. Alam niya. May problema po ba, sir? Tanong niya. Mahinahon pero may distansya. Umiling si Adrian. Wala. Nagulat lang ako. Tahimik. Late ka na naman. Dagdag niya na parang napansin lang bigla. Night shift po talaga ako. Tumango siya. Alam ko. May gusto siyang itanong. Ramdam niya. Pero hindi niya alam kung ano. O kung may karapatan ba siya. Hindi ka ba nahihirapan? Tanong niya sa wakas. Hindi bilang boss kundi parang taong genuinely curious. Nag-isip pa si Gia ng isasagot. Marami naman siyang pwedeng sabihin. Pero pinili niya ang pinakasimple. May mga bagay po talaga ang kailangang kayanin. Hindi na siya tumingin pa. Dumaan lang siya sa gilid niya. Tuloy ang lakad. Naiwan si Adrian sa hallway. Nakatayo, tahimik. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa kumpanya, may naramdaman siyang hindi niya makontrol. Hindi galit, hindi stress. Kundi lungkot na hindi niya maintindihan kung kanino nang gagaling. At sa kabilang dulo ng hallway, si Gia, mas sumigpit ang hawak sa cart dahil alam niyang kahit gaano siyang katahimik, may mga alaala talagang marunong makakilala. Pagbabalik tanaw, umuulan sa alaala niya. Hindi yung mahinang ambon, kundi ang ulan na parang may hinuhugas, may binubura. Ganito palaging bumabalik sa isip ni Adrian tuwing napapatingin siya sa marka sa balikat ng janitress. Hindi malinaw ang mukha, hindi buo ang mga detalye, pero malinaw ang pakiramdam. Wasak siya noon. Galing siya sa isang bar na masyadong maliwanag para sa taong gusto lang na maglaho. May hawak na baso pero wala nang lasa ang alak. Kanina lang malinaw pa sa screen ng cellphone ang mensahe. Mga salitang hindi niya inakala na mababasa niya mula sa babaeng pinagkatiwalaan niya. Hindi ka sinadya. Sandali lang yan. Hindi ko alam kung paano nangyari. Paulit-ulit niyang binasa hanggang sa wala nang saysay ang mga salita. Lumabas siya ng ulan nang walang pakaalam. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta, naglakad lang siya. Hanggang sa mapagod ang paa, tumahimik ang isip. Kahit saglit, doon niya nakita ang maliit na karinderya. Ilaw na dilaw, lumang tarpaulin, amoy sabaw na parang may yakap. Pumasok siya, basang-basa, at umupo sa sulok. Tahimik, parang ayaw mapansin ng mundo. Kuya, anong sayo?
Tanong ng matandang nagtitinda. Ano mang mainit? Sagot niya. Habang hinihintay ang order, napansin niya ang babae sa kabilang mesa. Mag-isa rin, tahimik. May kape sa harap, pero hindi iniinom. Nakatingin lang sa labas sa ulan. May lungkot na hindi pilit. Yung klase ng lungkot na hindi humihingi ng awa. Nang ihatid ang pagkain niya, napansin niyang walang gumagalaw sa mesa ng babae. Hindi ka kakain? Hindi niya alam kung bakit niya natanong. Napalingon naman ng babae. May bahagyang gulat sa mata. Pero hindi siya umiwas. Hindi pa. Mainit pa. Tumango siya. Parang tayong dalawa. Bahagya namang ngumiti ang babae. Hindi masaya, pero totoo. Mas masarap ang sabaw kapag hinihintay. Sabi nito. Hindi niya alam kung bakit pero doon nagsimulang gumaan ang dibdib niya. Nag-usap sila ng walang plano. Walang direksyon. Tungkol sa ulan, sa ingay ng syudad, sa pagod na parang laging kulang ang pahinga. Mukha kang may dinadala. Sabi ng babae na diretsyo pero hindi na nang himasok. Ganun ba talaga kahalata? Sa mga mata mo, sagot nito. Parang may gustong sumigaw pero pinipigilan. Hindi niya napigilan ng tawa. Isang maikling tunog na parang matagal nang naipon. Iniwan ako. Sabi niya na walang paligoy-ligoy. O di kaya mas tamang sabihin na pinagpalit? Hindi nagulat ang babae. Hindi rin naawa. Nakinig lang. Mahirap yan, sabi nito. Hindi dahil umalis sila, kundi dahil bigla mong konasyon ng lahat. Napatingin siya sa babae. Paano mo alam? Dahil pareho tayo. Hindi na sila nagtanong pa. Hindi na nila kailangan. Uminom sila ng kape at umorder pa ng isa. Lumalim ang gabi pero parang ayaw umusad ang oras. Ano nga palang pangalan mo? Bigla niyang tanong na halos pabulong. Umiling ang babae. Mas okay siguro kung wala. Ngumiti siya at pagod, pero payapa. Sige, ako rin. Lumabas sila nang humupa ang ulan. Hindi malinaw kung sino ang nag-aya. Basta magkasamay lang silang naglakad. Parang natural na kasunod ng paghinga. Sa maliit na inuupahang kwarto, tahimik ang lahat. Walang drama, walang pangako. Parang parehong alam na lang hindi iyon ang hinahanap nila. Nag-usap pa rin sila. Sa dilim sa pagitan ng mga hininga. Hindi ka masamang tao, sabi ng babae at nakahiga sa tabi niya. Nasaktan ka lang. Hindi siya umimik. Hindi niya alam na kailangan pala niyang marinig yon. May nangyari sa kanila. Hindi dahil sa libog, kundi dahil sa pangangailangan ng katahimikan. Isang yakap na walang obligasyon. Isang gabi na walang tanong sa bukas. Kinabukasan, late na si Edie ang nagising. Wala na ang babae sa tabi niya. Hindi man lang siya nagpaalam. Sabi nito na banayad ang boses. Tumango siya. Okay lang. Walang palitan ng numero. Walang pangakong babalik. Wala na ang babae. Huminto saglit sa pinto ang tingin ni Edian ang bumulong. Salamat. Umalis ang babae at doon nagtapos ang gabing hindi niya na inakala pang babalik. Hanggang sa nakita niya ang marka. At ngayon, habang nakaupo siya sa opisina, ramdam niya ulit ang bigat. Hindi ng sakit, kundi ng tanong. Hindi niya alam ang pangalan ng babaeng nagligtas sa kanya noong gabing wasak siya. Pero alam ng alaala kung nasaan siya ngayon. Mabigat ang ulo ni Gia mula pa kanina. Hindi siya nagsabi sa kahit kanino. Sanay naman na siyang itulak sa gilid ng hilo. Ang panghihina, ang kirot sa sikmura na parang may kulang. Ang isang oras na lang. Iyan ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili habang pinupunasan ng salamin sa executive floor. Tahimik ang gabi. Masyadong tahimik. Huminga siya ng malalim. Inangat ang braso para abutin ang itaas na bahagi ng pader. At doon, biglang umikot ang paligid. Saglit na nagdilim ang paningin niya. Sandali. Hindi niya natapos ang salita.
Nadulas ang paa niya. Bumitaw ang kamay sa basahan. Bumigat ang katawan. Parang hinihila pababa ng sahig. At bago pa man siya tuluyang bumagsak, may sumalo sa kanya. Hoy! Mahigpit ang kapit sa braso niya. Matatag, mainit, amoy pabango na hindi niya inaasahang maramdaman sa ganitong oras. Pagmulat niya ng mata, mukha ni Adrian ang una niyang nakita. Okay ka lang? Tanong nito na halatang nagulat din. Hindi naman agad nakasagot si Gia. Nahihilo pa rin. Ramdam niya ang kamay ng lalaki sa likod niya. Sinusuportahan ang bigat niya. Opo, sandali lang po. Mahina niyang sabi. Umupo ka. Utos ni Adrian at hindi bossy, kundi alalang-alala. Tinulungan niya si Gia na maupo sa isang mababang bench sa hallway. Nanginginig ang tuhod niya. Pilit niyang inaayos ang hininga. May kinain ka ba? Tanong ni Adrian. Umiling si Gia. Tubig lang po kanina. Napakunot ang noon niya. Hindi pwedeng ganyan. Humugot siya ng tubig mula sa dispenser at inabot kay Gia. Eto, inumin mo. Tinanggap niya yon. Nahihiya. Salamat po. Habang umiinom si Gia, hindi naman napansin ni Adrian na bahagyang umangat ang likod ng damit niya. Dala ng pagkakahawak at biglang galaw kanina. At doon niya nakita ang birthmark. Hindi yun buo. Hindi malinaw. May bahaging tila kupas. Parang may peklat na tumabon sa dating hugis. Parang apoy na tinatapakan. Nandoon pa rin, pero nagbago. Napako si Adrian. Hindi siya huminga, hindi siya kumurap. Ang hugis, ang pwesto, ang alaala. Isang gabi, isang ilaw na dilaw, isang babaeng ayaw magpangalan. At sa pagitan ng dilim at ulan, may markang nasilayan niyang hindi sinasadya. Saglit lang, pero tumatak sa isip niya sa kakaibang dahilan na hindi niya maipaliwanag noon. Pareho. Pero, hindi rin. May bahid ng tila paso. Hindi eksaktong kapareho. Sapat lang para magduda. Sapat lang para hindi makasiguro. Mabilis na inayos ni Gia ang damit niya. Napansin niya ang biglang pagbabago sa mukha ni Adrian. Yung paninigas ang pangat, yung titig na parang may hinahanap. Sir, maingat niyang tawag. Parang doon lang siya nagising. Pasensya niya at umatras ng bahagya. Pasensya na, natulala lang. Tahimik ulit ang hallway. Ramdam ni Gia ang tensyon, kahit hindi niya alam kung bakit. May sakit ka ba? Tanong ni Adrian na mas mahinahon na ngayon. Umalis siya. Wala naman po, napagod lang siguro. Hindi siya pinilit, pero halatang may gustong itanong ang lalaki. Isang tanong na umiikot sa dulo ng dila pero ayaw mabuo. May sugat ka ba? Bigla niyang nasabi. Nanlaki ang mga mata ni Gia. Mabilis din siyang kumalma. Luma na po yan. Sagot niya na diretso pero sarado ang tono. Matagal na. Tumango si Adrian. Okay. Wala na siyang dinagdag. Wala na ring tinanong pa. Pero sa loob-loob niya ay may lindol. Kung siya nga iyon, bakit narito siya? Bakit janitress? Bakit parang may mga kwentong hindi tugma? At kung hindi naman, bakit ganito ang pakiramdam na parang may tinapakan siyang alaala na ayaw magpa-istorbo? Tumayo si Gia na mas maayos na ang tinding. Salamat po sa tulong, sir. Okay na po ako. Sigurado ka? Opo. May sandaling gusto niyang pigilan ni Adrian. Sabihin ng kahit ano. Magtanong ng diretsyo. Pero nananaig ang hiya at ang takot na magmukhang tanga sa sarili niyang alaala. Sige, sabi niya sa huli. Kung nahihilo ka ulit, sabihin mo na lang sa supervisor. Opo. Habang palayo si Gia, ramdam niya ang bigat sa likod. Hindi ng mata, kundi ng tanong na hindi tinanong. Mas umigpit ang hawak niya sa cart. Mas binilisan ang lakad.
Hindi na siya lumingon. Sa hallway, naiwan si Adrian. Nakatayo at nakatitig sa sahig na parang doon niya makikita ang sagot. Hindi niya alam kung aksidente lang ba ang lahat. Hindi niya alam kung nilalaro lang ba siya ng alaala. Pero alam niya ang isang bagay. Ang gabing inakala niyang tapos na, posibleng hindi pa pala talaga umaalis. Nagsimula ito sa tingin. Hindi halata sa una, isang sulyap lang kapag dumadaan si Gia sa hallway. Isang saglit na pag-angat ng ulo kapag naririnig ang tunog ng cart niya sa gabi. Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Adrian na mas madalas niya nang alam kung nasaan si Gia, kahit hindi niya intensyong alamin. At doon na siya kinabahan. Hindi siya ganitong klase ng tao. Hindi siya nadadala ng emosyon. Hindi siya nagpapadala sa alaala. Lalo na sa isang gabing dapat ay matagal nang nakalibing. Pero bawat galaw ni Gia parang may hinahaplos na sugat sa isip niya. Tahimik, maingat, laging nakayuko. At yung marka, hindi na siya mapalagay. Pakikuha nga ng file ni Gia. Yung janitress sa night shift. Sabi ni Adrian sa HR manager isang umaga. Napatingin naman sa kanya ang babae at bahagyang nagulat. Si Gia po, may problema po ba sir? Umiling siya. Wala. Routine check lang. Tumango ang HR. Sige po. Nang maiwan siyang mag-isa, huminga ng malalim si Adrian. Routine check. Kahit sa sarili niya, alam naman niyang hindi yun totoo. Makalipas ang ilang minuto, nakalatag na sa mesa niya ang manipis na folder. Gia M. Santos, edad 26. Address, isang barangay sa lungsod. Malayo sa lugar na alam niya. Trabaho, janitress, 2 taon na. Emergency contact, nanay. Walang kakaiba. Walang bakas ng buhay na kahawig ng babaeng nakilala niya noon. Walang palatandaan na tumira ito malapit sa karinderyang yon. Walang kahit anong peraso na magtatahe sa nakaraan at sa kasalukuyan. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Binasa niya ulit. Mabagal, detalyado. Parang may makakaligtaan siyang linya na biglang sisigaw ng, eto yun no? Pero wala. Kung siya nga ang babaeng yon, bakit parang walang bakas? At kung hindi naman, bakit parang umiikot ang mundo niya tuwing napapadaan si Gia? Isinara niya ang folder, pero hindi ang isip. Sa kabilang dulo ng gusali, ramdam na ramdam ni Gia ang pagbabago. Hindi niya kailangan ng kumpirmasyon. Alam niya kapag may nakatingin. Alam niya kapag sinusukat ang bawat galaw niya. At ngayon parang palagi. Habang nagwawalis siya, nararamdaman niya ang presensya ni Adrian kahit hindi siya lumilingon. Kapag naglilinis siya ng salamin, nahuhuli niyang nasa refleksyon ang mata nito. Kapag naglalakad siya sa hallway, parang may biglang titigil sa paghinga ng hangin. Kinakabahan siya. Baka alam na niya. Pumasok sa isip niya. Baka naaalala na niya. Mas humigpit ang hawak niya sa map. Mas binilisan ang kilos. Ayaw niyang mabigyan ng dahilan para kausapin siya ulit. Pero isang gabi, hindi niya naiwasan. Gia. Napahinto siya at nasa likod niya na si Adrian. May hawak na tablet na kunwaring may tinitingnan. Kamusta ka na? Tanong niya. Okay na po. Sagot ni Dia na hindi man lang dumilingon. Sigurado? Opo. Tahimik ulit. Matagal ka na bang nakatira sa address na nasa file mo? Biglang tanong niya. Nanlamig naman ang batok ni Gia. Pero kontrolado ang mukha. Opo, simula na magtrabaho ako rito. Hindi ka ba lumipat ng lugar dati? Dagdag niya, na parang casual. Umiling si Gia. Hindi po. Diretso. Walang bahid ng alinlangan. At doon lalong nalito si Adrian. Kung nagsisinungaling siya, bakit parang walang bigat ang boses? Kung nagsasabi siya ng totoo, bakit parang may puwang na ayaw magsara sa isip niya? May mga gabi bang lumalabas ka dati? Tanong niya. Mas mababa ang tono. Napatingin sa kanya si Gia sa wakas. Diretso,
Walang galit, walang takot, pero may hangganan. Sir, sabi niya ng mahinahon, may problema po ba sa trabaho ko? Parang sinampal siya ng tanong. Wala, sagot niya agad. Maayos ka magtrabaho. Kung ganun po, sagot ni Gia at ibinaling ang tingin sa sahig. Pwede na po ba akong magpatuloy? Tumango si Adrian. Oo, umalis si Gia. Pero ramdam niyang nanginginig ang dibdib niya. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pakiramdam na parang hinuhukay ang isang bahagi ng buhay niyang ayaw niyang balikan. Kinagabihan, nag-iisa si Adrian sa opisina. Nakabukas ulit ang file ni Gia sa mesa, pero wala na siyang binabasa. Nakatingin lang siya sa kawalan. Hindi tugma, bulong niya. Pero bakit ramdam ko? Parang hinahabol siya ng isang multo. Walang mukha, walang pangalan, pero may marka. At sa kabilang banda ng gusali, si Gia ay nakaupo sa locker room. Hawak ang jacket niya ng mahigpit. Huwag sana. Dasal niya. Huwag sana niyang alamin. Dahil alam niyang may mga alaala na kapag muling binuhay, may kasamang sakit na hindi na muling maibabalik sa dati. Hindi na kinaya ni Adrian. Ilang gabi na siyang puyat. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa isang tanong na paulit-ulit na bumabangon tuwing pipikat siya. Mukha, marka, boses. Isang pakiramdam na pilit niyang tinatanggihan, pero ayaw magpatalo. Kaya nang makita niya si Gia sa pantry ng executive floor na nag-iisa, nagtitimpla ng kape bago bumalik sa paglilinis, alam niyang iyon na. Gia, tawag niya. Napahinto ang kamay ni Gia sa paghalo. Mabagal siyang humarap. Parang alam niya na kung ano ang susunod. Sir, maayos ang tono. Pero may bahagyang kaba. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Adrian. Hindi yun utos. Hindi rin pakiusap. Isang paanyaya na may bigat. Saglit na nag-alinlangan si Gia. Tumingin siya sa relo at saka tumango. Sandali lang po. Lumabas sila sa maliit na meeting room na bihirang gamitin ng gabi. Tahimik, sarado ang pinto, isang ilaw lamang ang bukas. Tumayo si Gia malapit sa pinto, hawak ang basahan. Parang iyon ang nagsisilbing panangga niya. Umupo ka, sabi ni Adrian. Okay lang po ako rito. Tinanggap niya ang sagot, pero napansin niya, mahigpit ang hawak ni Gia sa tela. Namumuti ang mga daliri. Huminga siya ng malalim. Diretso na ako, sabi niya. Nagkita na ba tayo dati? Parang may sumabog na katahimikan. Hindi naman agad nakasagot si Gia. Saglit siyang napapikit. Isang kisap lang, pero sapat para makita ni Adrian ang bigat. Hindi po, sagot niya. Hindi ko po kayo kilala bago ako pumasok dito. Mahinahon ang boses pero nanginginig ang kamay. Napansin naman yon ni Adrian. Hindi niya binanggit, pero doon lalong bumilis ang tibok ng dibdib niya. Sigurado ka? Tanong niya. Opo. Hindi sa opisina. Dagdag niya dahan-dahan. Sa labas, kahit saglit lang. Umiling si Gia. Wala po. Tahimik. Lumapit si Adrian ng isang hakbang. Hindi para manakot, kundi para umabot ang boses niya ng mas malinaw. May nakilala akong babae dati, sabi niya. Isang gabi, umuulan. Hindi namin alam ang pangalan ng isa't isa. Nanlaki ang mata ni Gia. Mabilis niya itong binaba. Hindi po ako yan. Mabilis niyang sagot. Hindi ko pa sinasabi kung saan, sabi ni Adrian. Napakagat si Gia sa labi. May marka siya. Dugtong niya na mas mababa ang tono. Sa likod. Halos kapareho ng sayo. Tumahimik si Gia. Mas humigpit ang kapit niya sa basahan. Ramdam niyang parang umiinit ang balat niya sa ilalim ng damit. Marami naman pong may birthmark. Sagot niya sa wakas. Hindi po ibig sabihin. May pasok. Putol pa ni Adrian.
na parang may tinangkang takpan. Biglang napatingin si Gia sa kanya at doon sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ulan na bumubuhos sa bubong ng karinderya. Isang lalaki nakatungo, basang-basa, wasak ang mata. Isang tanong na hindi niya planong sagutin. Okay ka lang ba? Isang gabing hindi siya nagpakilala dahil ayaw niya nang mag-iwan ng bakas. At ang marka nung gabing yon, malinaw pa. Bago ang apoy, bago ang aksidente, bago niya tinakpan ng alaala gamit ang sakit. Gia, maingat ang tawag ni Adrian. Nakita niya kung paanong bumilis ang paghinga ng babae. Kung paano niya pinilit ang sarili na tumayo ng tuwid kahit nanginginig na ang tuhod. Hindi po ako yon. Ulit na giit ni Gia. Pero ngayon ay mas mahina na. Nagkakamali po kayo. Kung ganon, tanong ni Adrian na halos pabulong. Bakit parang nasasaktan ka? Napailing si Gia. Hindi po. Bakit ka nanginginig? Hindi po. Bakit hindi mo ako matignan? Tumulo ang luha sa mata ni Gia bago pa niya mapigilan. Isang patak lang, pero nakita ni Adrian. Doon siya napaatras. Hindi ko intensyon na. Huminto siya at naghahanap ng salita. Hindi kita inaakusahan. Gusto ko lang maintindihan. Tumawa naman si Gia. Isang maikling tunog na puno ng pagod. May mga bagay pong hindi kailangang intindihin, sabi niya. May mga gabing mas mabuting hayaan na lang manatili sa nakaraan. Tumama ang mga salita sa kanya. Kung ikaw ngayon, sabi ni Adrian, halos hindi niya marinig ang sarili. Bakit hindi mo aminin? Napailing si Gia. Dahil wala pong mababago. Lumapit siya sa pinto, hawak ang doorknob. Huminto siya sandali. Isang gabi lang po yan. Dagdag niya at hindi lumilingon. At kahit na kailan, hindi ko ginamit yan para humingi ng kahit na ano. Bumukas ang pinto, lumabas siya. Naiwan si Adrian sa loob ng silid. Mag-isa at humahabol ang hininga. Sa wakas, malinaw na sa isip niya ang sagot. Ang babaeng hinahanap niya, ang babaeng hindi niya nakalimutan, ay narito pala sa harap niya mula pa noong una. At ang pinakamasakit, ayaw nitong maalala siya. May mga alaala na hindi sumisigaw, pero mas masakit dahil tahimik. Ganito ang bumabalik kay Gia ng umagang yon. Hindi siya nagising sa alarm, nagising siya sa liwanag na sumisilip sa kortina at sa bigat ng makatahimikan sa kwarto. Tahimik ang lalaking nasa tabi niya. Mahimbing ang tulog. Sa mesa ay may 2 basong may bahid pa ng tubig at isang pitakang nakapatong na parang walang pakialam. Hindi niya sana gagalawin. Hindi niya sana titingnan. Pero may kaba siyang hindi may paliwanag. Kinuha niyang pitaka, sandali lang para hanapin ang oras. Doon niya nakita ang credit card. Adrian Valle. Hindi siya huminga. Parang may biglang humigop ng hangin sa buong katawan niya. Valle. Pangalan na narinig niya na sa balita, sa mga billboard, sa mga kwentuhan sa karinderya. Pamilyang hindi napapagod banggitin ng mga tao kapag usapang pera at kapangyarihan. Mayaman, makapangyarihan, malayo sa mundo niya. Bumalik siya sa kama, dahan-dahan, parang may kasalanang hindi pa nangyayari. Tiningnan niya ang lalaki, ang noo na gusot sa pagod, ang kamay na minsang humahawak sa kanya na parang sandalan sa gitna ng bagyo. Hindi kami magkapareho. Pumasok sa isip niya. Hindi kami pwedeng magtagpo. Nagbihis siya ng tahimik, iniwan ang jacket, iniwan ang sulat na sana'y isusulat, iniwan ang sarili niyang pangalan. Lumabas siya bago pa siya magbago ng isip. Makalipas ang ilang linggo, nalaman niya. Sa banyo ng maliit na lang inuupahang bahay, hawak niya ang pregnancy test. 2 guhit. Hindi siya umiyak agad. Umupo lang siya sa sahig. Nakasandal sa pader at parang may inaalala kung kanino niya sasabihin
Kahit alam naman niyang wala. Wala siyang tatawagan. Wala siyang aasahan. Sinabi niya sa nanay niya, tahimik lang si Aling Rosa. Hinawakan ng kamay niya ng mahigpit. Kakayanin natin. Sabi nito kahit halatang natatakot din. Pero ang katawan ni Gia, hindi kinaya. Puyat, gutom, trabaho sa gabi, utang sa umaga. Walang pahinga. Walang pahintulot ang mundo na tumigil. Isang gabi, habang naglilinis siya ng banyo sa isang fast food, bigla siyang napaupo. May kirot, may init. May dugong hindi niya inaasahan. Ospital, ilaw, amoy disinfectant. Mga salitang dumaan na parang hangin lang. Pasensya na po. Hindi po kumapit. Hindi siya umiyak doon. Hindi siya nagwala. Parang may nawala na hindi pa niya nahahawakan. Kaya mas masakit. Pag uwi niya, naglabas siya. Naglinis at nagtrabaho kinabukasan. Parang walang nangyari. Pero may nangyari. At iyon ang hindi niya kailanman masabi. Sa kasalukuyan, nakaupo si Gia sa locker room. Hawak ang tuwalya, nakatitig sa sahig. Kakatapos lang ng usapan nila ni Adrian. Ramdam pa rin niya ang boses nito sa tenga niya. Yung tanong na alam niyang sagot niya pero piniling itago. Kung alam mo lang, bulong niya sa isip. Kung alam mo lang kung bakit ako umalis. Sa labas ay may yabag ng paa. Napahinto siya sa paghinga. Gia? Boses iyon ni Adrian. Tumayo siya at mabilis na pinunasan ng mukha. Sir, nasa pinto siya ng locker. Hindi pumapasok. May distansya, may respeto, may pigil na emosyon. Hindi kita pipilitin. Alam kong ayaw mo ng tanong. Tahimik si Gia. Pero gusto ko lang malaman. Kung okay ka lang. Gusto niyang tumawa at gusto niyang sumigaw. Okay lang ba ako? Kung alam lang niya kung paano sasagutin yan. Opo. Sagot niya sa huli. Okay lang po ako. Tumingin si Adrian sa kamay niya. Napansin niya ang bahagyang panginginig. Hindi mo kailangang magpanggap sa akin, nasabi niya. Napapikat naman si Gia. Isang segundo lang. Hindi po ako nagpapanggap. Lumapit siya ng isang hakbang, pero huminto rin. May mga bagay akong pinagsisisihan, sabi niya. At may mga gabing iniisip ko. Kung may nasaktan akong hindi ko alam. Bumigat ang dibdib ni Gia. Kung alam mo lang kung gaano. Gusto niyang sabihin. Pero hindi niya kaya. Sir, sabi niya na mahinahon pero matatag. Hindi lahat ng sakit kailangan ng may kasalanan. Tahimik naman si Adrian. Tila may gusto pang idagdag. Pero hindi niya na tinuloy. Sige, sabi niya sa huli. Kung kailangan mo ng kahit ano, sabihin mo. Tumango si Gia. Salamat po. Umalis si Adrian. Nang maisara ang pinto, sakalang bumagsak ang luha ni Gia. Di naman malakas, hindi hagulgol. Yung klase ng iyak na sanay nang itago dahil wala namang makikinig. Hindi niya kayang sabihin sa kanya ang totoo. Hindi niya kayang aminin ang batang minsang nabuo at nawala. Dahil sa mundo ni Adrian, may mga bagay na pwedeng ayusin ng pera. At sa mundo ni Gia, may mga sugat na hindi kayang ipaliwanag. Kahit gaano mo kamahal ang katotohanan. Nagsimula ito sa mga dahilan na halatang hindi naman talaga kailangan. Gia, tawag ni Adrian isang gabi. Palabas pa lang siya ng elevator. Pakilinisan niya ng mabuti tong bookshelf sa opisina ko. Parang may alikabok. Tumango si Gia. Opo, sir. Alam niya namang malinis na yon. Nilinis niya yon 2 araw lang nakalipas. Pero hindi siya nagtanong. Sa loob ng opisina, tahimik si Adrian. Nakaupo sa mesa. May hawak na dokumento. Pero halatang hindi binabasa. Si Gia naman ay abala sa likod. Maingat na pinupunasan ng mga libro, mga business titles, ilang lumang nobela, at isang punit na kopya ng tula. Mahilig kayo sa tula, sir? Bigla niyang nasabi, bago niya napigilan ang sarili. Napatingin si Adrian,
Halatang nagulat. Hindi masyado, sagot niya. May nagbigay lang. Ah, sabi ni Gia. Mukhang luma na. Matagal na, tugon niya. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko pa tinatapon. Ngumiti si Gia ng bahagya. Baka kasi may mga bagay na kahit hindi na binabasa, ayaw pa rin bitawan. Hindi naman agad sumagot si Adrian. Pero sa unang pagkakataon, may bahagyang pag-angat sa gilid ng labi niya. Sumunod na mga araw mas dumalas ang tawag. Minsan, dahil daw may natapong kape sa carpet. Minsan, dahil kailangan daw ayusin ang mga upuan. Minsan, wala talagang malinaw na dahilan. Pakitignan lang, sabi niya. At palaging si Gia ang tinatawag. Hindi siya nagrereklamo, pero hindi rin niya maiwasang mapansin na sa bawat pagpunta niya, mas nagiging magaan ang hangin sa loob ng opisina. Sir, sabi niya isang gabi habang pinupunasan ng mesa, kung gusto niyo po, may mas mabilis na paraan ng pagtanggal ng mantsa. Talaga? Tanong ni Adrian. Opo, tubig lang tsaka kaunting sabon. Hindi masyadong mahal. Pare-pareho lang naman po ang resulta. Napangiti siya. First time naman nagsabi sa akin na hindi kailangan ng mahal. Sa paglilinis lang po. Biro ni Gia. Doon siya natawa. Hindi malakas, hindi rin pilit. Isang maikling tawa na parang matagal nang hindi ginagamit. Sa labas ng opisina may 2 empleyadong napahinto sa paglalakad. Nagkatinginan sila. Ngumiti ba siya? Bulong ng isa. Parang oo. Sagot ng isa pa. Di naman makapaniwala. Unti-unting nagbago ang usapan nila. Hindi na puro trabaho. Kumain ka na ba? Tanong ni Adrian minsan. Hindi lang tumitingin sa kanya. Opo, sagot ni Gia. Kanina. Anong kinain mo? Nagulat siya sa tanong pero sumagot pa rin. Tinapay lang po. Tumango si Adrian. May pantry sa baba. May natitirang pagkain doon. Pwede kang kumuha. Okay lang po ako. Tumingin siya kay Gia. Hindi utang yon. Hindi na siya tumanggi. May mga gabing tahimik lang silang magkasama. Siya ay naglilinis. Si Adrian ay nagbabasa o kunwari nagtatrabaho. Pero hindi na mabigat ang katahimikan. Parang komportableng pahinga sa pagitan ng mga hininga. Isang beses ay may nahulog na folder mula sa mesa. Oops, sabi ni Gia na yumuko para pulutin. Pasensya na, sabay sabi ni Adrian. Nagkabanggaan ang kamay nila. Parehong napahinto. Saglit lang pero may kuryenteng dumaan. Hindi nakakagulat, hindi rin nakakatakot. Parang paalala lang na may namamagitan. Okay ka lang? Tanong ni Adrian. Opo. Sagot naman ni Gia na bahagyang umiwas. Hindi niya na pinilit. Isang gabi nagbiro si Gia nang hindi sinasadya. Sir? Sabi niya habang inaayos ang kortina. Alam niyo po bang mas malinis ang opisina niyo kaysa sa bahay ko? Napatingin si Adrian. Talaga? Opo, mas maraming upuan dito kaysa sa plato namin. Natawa siya ulit. Mas malakas na ngayon, umiling siya. Kung alam lang ng board yan, baka ipagpalit na nila ako sa'yo. Ngumiti si Gia. Hindi ko po kaya yon. Hindi po ako marunong magpanggap na busy. Touché, sagot niya. At doon ay tuluyang nabasag ang pader. Hindi nila pinag-usapan ang nakaraan. Hindi rin ang mga tanong na minsang sumabit sa pagitan nila. Pero sa bawat tawag, sa bawat ngiti, sa bawat sandaling magkasama sila, may unti-unting bumabalik. Hindi bilang alaala ng isang gabi, kundi bilang 2 taong dahan-dahang natutong maging komportable sa presensya ng isa't isa. Isang gabi, habang palabas si Gia ng opisina, biglang nagsalita si Adrian. Gia, lumingon siya. Salamat, sabi niya. Para saan po? Sa pagiging ikaw. Hindi na siya nakasagot. Tumango lang siya. May ngiting hindi niya kayang pigilan. Sa hallway may mga matang nakamasid.
Mga empleyado ngayon lang nakakita ng boss na hindi malamig, hindi matarik ang noo, hindi nagmamadali. Ngumiti si Adrian habang pinapanood si Gia palayo. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na siya hinahabol ng alaala ng isang gabi. Dahil unti-unti, may bagong umuusbong na mas totoo, mas mainit at mas mahirap talikuran. Dumating si Monica Reyes na parang bagyong may dalang pabango at kumpiyansa. Investor, sosyal, sanay masunod. Huminto ang bulungan sa opisina nang makita siyang bumaba ng elevator. Maayos ang kanyang suot. Diretso ang lakad at ang ngiting sanay makuha ang gusto. Kilala siya ng lahat bilang isa sa pinakamalaking backer ng kumpanya. At kilala rin siya sa isang bagay na hindi nakasulat sa kontrata. May gusto siya kay Adrian. Adrian, bati niya na malambing ang tono. Parang sila lang ang tao sa hallway. Late ka na naman. Ngumiti si Adrian ng professional. May inayos lang. Sa likod nila tahimik na naglilinis si Gia. Hindi siya nakikisali. Hindi rin tumitingin. Pero ramdam niya ang presensya ng babae. Yung klase ng presensyang sanay manghusga kahit hindi pa nagsasalita. Napatingin si Monica kay Gia, mula ulo hanggang paa. Mabagal, mapagmatsyag. Sabi niya na may bahagyang tawa. So ito palang dahilan kung bakit lagi ka nagpupuyat. Natigil pa si Adrian. Anong ibig mo sabihin? Lumapit si Monica sa mesa kung saan nag-aayos si Gia. Miss, sabi niya na parang mabait. Matagal ka na ba rito? Opo. Sagot ni Gia na magalang. Janitress ka, diba? Opo. Ngumiti naman si Monica pero malamig. Ang sipag mo naman. Hindi ba kayo tinuruan na huwag istorbohin ang mga meeting? Monica, babala ni Adrian. Pero huli na. Ay, sorry. Kunwaring gulat ni Monica. Nagtatanong lang ako. Nakaka-curious kasi. Bihira ako makakita ng CEO na mas madalas kausap ang janitress kesa sa investors. Tumigil ang galaw ni Gia. Humigpit ang hawak niya sa basahan. Pero hindi siya nagsalita. Alam mo, dagdag pa ni Monica na nakatingin na ngayon kay Adrian. Ingat ka. May mga taong marunong umangat gamit ang tamang timing. Tumama ang mga salita sa katahimikan. Enough, mariing sabi ni Adrian. Nagulat ang ilang empleyado sa tono niya. Hindi ito ang boses na naririnig nila sa boardroom. Ito ay mas personal, mas totoo. Hindi mo kailangang magsalita ng ganyan. Dugtong niya, lalo na sa harap ng staff ko. Staff? Ulit pa ni Monica. Adrian, huwag kang masyadong emosyonal. Praktikal lang ako. Hindi yan pagiging praktikal. Sagot niya ng diretso. Pagmamaliit yan. Tahimik ang paligid. May mga matang nakatutok. May mga hiningang pinipigilan. Janitress lang siya. Mariing sabi ni Monica na halatang inis na. At investor ako. Alam mong pagkakaiba. Doon na tuluyang nagbago ang mukha ni Adrian. Hindi ka lang investor, sabi niya. At hindi lang siya janitress. Lumapit siya kay Gia at isang hakbang lang, pero malinaw ang posisyon. Nasa tabi niya, hindi sa harap, hindi sa likod, sa tabi. Ang trabaho niya ang dahilan kung bakit maayos ang lugar na pinapasukan natin araw-araw. Kung may respeto ka sa kanya, may respeto ka sa lahat na nagtatrabaho rito. Adrian, simula ni Monica. Hindi. Hanggang dito na lang. Napakunot ang noo ni Monica. Siniseryoso mo ba to? Oo. Sagot niya nang walang pag-aalinlangan. Sa unang pagkakataon, nakita ng mga empleyado ang boss nilang walang takot ipagtanggol ang isang tao. Hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa prinsipyo. Tahimik si Gia. Nakayuko pa rin. Pero may kirot na kumikirot sa dibdib niya. Hindi dahil sa insulto,
Kundi dahil sa depensang hindi niya hiniling pero natanggap niya. Kung ganyan ang trato mo sa mga taong mas mababa sa'yo, sabi ni Adrian, baka kailangan mong isipin kung anong klase ng partnership ang gusto mo. Nanigas naman si Monica. Pag-iisipan ko yan. Malamig niyang sabi. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang yabag ay matalim sa sahig. Nang magsara ang elevator, sakalang bumalik ang ingay ng mundo. Dahan-dahang humarap si Adrian kay Gia. Okay ka lang? Tanong niya na mahina ang boses. Tumango si Gia, pero nangingilid ang luha. Pasensya na po, sabi niya na halos pabulong. Hindi ko po intensyon. Wala kang kasalanan. Putol niya agad. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Nagkatinginan sila. Sandali lang, pero sapat para maramdaman ng lahat ang pagbabago. Isang empleyado ang bumulong. Grabe, pinagtanggol niya. Ngumiti pa nga sagot ng isa. Hindi naman napansin ni Adrian ang mga bulong. Kay Gia lang siya nakatingin. Pwede ka mag-break, sabi niya. Ako nang bahala rito. Tumango si Gia at dahan-dahang lumayo. Habang naglalakad siya sa hallway, sakalang bumuhos ang luha. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa biglang init sa gitna ng lamig ng mundo niya. At sa likod niya naiwan si Adrian. Unang beses na hindi niya inisip kung anong sasabihin ng board, ng investors o ng mundo. Dahil sa sandaling yon, malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang selos ay ingay, pero ang pagtatanggol, iyon ang tahimik na pag-amin na may taong mahalaga na sa kanya. Tahimik ang opisina ng gabing yon. Lampas alas 9 na. At isa-isa nang namatay ang mga ilaw sa ibang palapag. Naiwan si Gia sa harap ng mesa ni boss. Hawak ang folder na kanina pa niya dapat na isumite. Hindi niya alam kung bakit siya pinatawag ulit. Wala namang urgent. Wala rin bagong utos. Pero sa mga huling linggo, parang ganun na palagi. May dahilan man o wala, hinahanap siya. Pwede ka bang maupo muna? Mahinang sabi ni boss. Hindi nakatingin, abala sa pag-iikot ng ballpen sa pagitan ng mga daliri niya. Tumango si Gia at umupo sa silyang kaharap ng mesa. Ramdam niya ang kabog ng dibdib niya. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa presensya ng lalaking ilang hakbang lang ang layo pero parang may sariling gravity. Tahimik si boss. Parang may hinahanap na salita o baka lakas ng loob. May itatanong sana ako. Simula niya, tsaka huminga ng malalim. Pero parang mas tama munang may sabihin. Tumingin siya kay Gia. Hindi yung titig na mapanuri, kundi yung parang may pinapasan. May isang gabi, sabi niya na dahan-dahan, na halos lumuho ang lahat sa akin. Nanlalamig ang mga palad ni Gia at hindi siya gumalaw. Hindi rin siya nagsalita. Hindi ko alam kung bakit ko sinasabi to sa'yo. Patuloy ni boss, bahagyang ngumiti, pero may lungkot sa mga mata. Siguro kasi, ikaw yung tipo ng tao na marunong makinig. Yung hindi agad huhusga. Tumango si Gia, pilit pinatatatag ang sarili. Pinakamadilim na yugto ng buhay ko yan. Ani ng boss. Sunod-sunod ang naging problema. Niloko ako. Yung negosyo, pamilya, sarili ko. Akala ko kayang kontrolin ng lahat. Mali pala. Sandaling tumahimik. May dumaan na alaala sa mukha niya. Mabilis pero mabigat. Pumasok ako sa isang lugar na hindi ko karaniwang pinupuntahan. Sabi niya, pagod, laspag. Hindi naghahanap ng kahit ano. Sa totoo lang, gusto ko lang makalimot kahit sandali. Napapikit si Gia. Para siyang tinamaan ng hangin sa dibdib. Doon ko siya nakilala. Dugtong ng boss. Isang babae. Wala siyang pangalan. Walang tanong. Isang gabi lang. Pumigat ang lalamunan ni Gia at kumirot ang puso niya. Parang hindi niya inakalang posible. Parang may hinahaplos at sinasaktan ng sabay. Akala ko madaling kalimutan. Sabi ni boss at bahagyang natawa.
pero hindi masaya. Isang gabi lang naman, diba? Pero mali na naman ako. Tumulo ang luha ni Gia, tahimik, walang hikbi. Yumuko siya at pilit kinuble ang mukha. May mga gabing naaalala ko pa rin siya. Amen ni boss. Hindi dahil sa nangyari, kundi dahil sa pakiramdam. Sa paraan ng pagtingin niya, parang nakita niya ako. Hindi bilang boss. Hindi bilang lalaking may pera, kundi bilang taong pagod na. Naramdaman ni Gia ang panginginig sa mga kamay niya. Lahat ng alaala, ang ilaw ng hotel, ang lamig ng umaga, ang credit card na nakapatong sa mesa. Bumalik na parang eksena ang ayaw magpaalam. Umalis siya kinabukasan. Sabi ni boss, walang iniwan, walang paalam. Matagal kong tinanong ang sarili ko kung may nagawa ba ako mali. O baka, hindi talaga ako karapat-dapat manatili. Tumingala si Gia ng luhaan. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sumigaw ng katotohanan, pero ang takot mas mabigat. Hindi ko na siya nakita. Dugtong ni boss. Pero dala ko pa rin ang gabi na yon. Hindi bilang sugat, kundi paalala na may mga connection pa lang kahit sandali. Kayang baguhin ng tao. Tumayo si boss at lumapit sa bintana. Tanaw ang ilaw ng syudad. Malayo, parang bituin. Pasensya na, sabi niya na nakatalikod. Hindi ko alam kung bakit ko sinasabi to sa'yo. Siguro pagod na ako magkunwari na wala akong pakiramdam. Tahimik naman si Gia. Umiyak siya ngayon ng tuluyan, pero pinipigilan ng tunog. Isang hakbang na lang, isang salita, at mababago ang lahat. Pero paano kung magalit siya? Paano kung makita niya si Gia hindi bilang empleyado, kundi bilang babaeng nagtago ng katotohanan? Lumapit si boss sa kanya, dahan-dahan, hindi masyadong malapit, may distansya pa rin. Parang paggalang. Okay ka lang ba? Tanong niya na may pag-aalala. Tumango si Gia, pinunasan ng luha. Opo, mahinang sagot. Nadapuan lang po ng emosyon. Tinitigan siya ni boss, parang may gustong itanong. Pero pinili niyang manahimik. Salamat sa pakikinig, sabi niya. Hindi ko to sinasabi kahit kanino. Tumayo si Gia, hawak ang folder. Salamat din po sa pagtitiwala. Nagkatinginan sila. Isang mahabang sandali na puno ng hindi nasabing katotohanan. Sa loob ni Gia, may sigaw ang puso niya. Ako yon. Ako ang babaeng yon. Pero nanaig ang takot sa pagkawala, sa galit, sa posibilidad na tuluyan siyang mawala sa buhay ng lalaking unti-unti niya nang minahal. Lumabas si Gia sa opisina na may bitbit na lihim. Mas mabigat kaysa dati. Sa likod niya naiwan ang boss. Nakatingin sa pintong nagsara. Hindi alam na ang hinahanap niyang alaala ay ilang hakbang lang palayo. Gabi na, tahimik ang executive floor. Naiwan si Gia para tapusin ang isang report. Napinasa naman sa kanya ng supervisor niya. Hindi na siya janitress ngayon sa eksenang to. Assistant na siya sa operations. Pero sanay pa rin siyang maglinis ng kalat sa mesa habang nag-iisip. Habang inaayos niya ang mga papel, may nahulog. Isang maliit na bagay na tumunog sa sahig. Napayuko siya agad. Ang kwentas. Ang manipes na silver chain na bihira niyang isuot sa labas ng uniform. Hindi niya namalayang lumabas mula sa loob ng blouse niya. Bago pa niya mapulot, may isa pang kamay na nauna nang dumampot. Tumigil ang mundo niya. Si Adrian. Nakatayo sa harap niya, hawak ang kwentas. Hindi siya agad nagsalita, tinitigan lang niya iyon. Yung pendant, maliit na crescent moon na may ukit sa likod. Dahan-dahan niyang inikot, binasa, at doon nag-iba ang ekspresyon niya. Hindi pwede. Nanlamig ang likod ni Gia. Sir, akin po yan. Saan mo nakuha to? Hindi galit, mas delikado, tahimik, diretso. Humigpit ang lalamunan ni Gia. Matagal na po yan sa akin.
Tumingin siya sa kanya. Matagal. Biglang may nag-click sa isip niya. Isang gabing umuulan. Isang babaeng ayaw magbigay ng pangalan. Isang kwenta sa tinanggal niya sa sarili niyang leeg bago sila naghiwalay kinabukasan. Para may maalala ka. Nanlambot ang tuhod niya. Ikaw. Halos bulong lang. Hindi naman makapagsalita si Gia. Alam kong ikaw yon. Hindi na tanong. Alam na niya. Tahimik ang opisina pero parang may sumabog sa pagitan nila. Umiling si Gia pero hindi bilang pagtanggi, kundi dahil hindi niya alam paano sisimulan. Sabihin mo sa akin na mali ako, sabi niya. Hindi siya sumagot at doon niya nakuha ang sagot. Napahawak siya sa mesa. Parang biglang bumalik lahat. Ang ulan, ang karinderya, ang hotel. Ang umagang wala na siya. Ikaw ulit. Ulit niya na mas malinaw na ngayon. Unti-unting napuno ng luha ang mata ni Gia. Oo, isang salita lang pero sapat na. Lumipas ang ilang segundo na walang nagsasalita. Bakit? Tanong niya sa wakas. Hindi mataas ang boses. Hindi rin galit. Mas masakit. Bakit hindi mo sinabi? Napapikit si Gia. Natakot ako. Sa akin? Sa mundo mo. Tumingin siya ng diretso sa kanya ngayon. Kinabukasan nakita akong pangalan mo. Nanahimik siya. Nasa credit card mo na nakapatong sa table. Biglang may realization sa mukha ni Adrian. You checked? Hindi ka sinasadya. Nakita ko lang. Huminga siya ng mabigat. At nalaman kong hindi tayo pareho ng mundo. Tahimik. Akala mo ba mahalaga yan sa akin? Mahalaga sa mundo mo. Sagot niya agad. At alam kong hindi ako bagay doon. Napailing siya, pero hindi niya agad kinontra. May mas malalim pa. May isa pa. Mahina niyang dagdag at doon siya natakot. Ano? Hindi siya makatingin. Buntis ako. Parang may huminto sa paghinga sa loob ng silid. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Walang reaksyon sa loob ng ilang segundo. Anong sabi mo? Buntis ako noon. Past tense. Tumama sa kanyang bigat. At nasan? Napayuko si Gia. Hindi siya umabot. Doon siya unang napahawak sa dibdib niya. Parang literal na may kumurot. Kailan mo nalaman? 1 month after? Bakit hindi mo? Nagkakagulo ng buhay ko noon. Putol niya at hindi galit. Pero puno ng pagod. Nagkaproblema si nanay. Nawalan ako ng trabaho. Wala akong pera. Wala akong pangalan na maibigay sa'yo. Napatahimik siya. Mag-isa ko siyang hinarap. Dagdag niya. At mag-isa ko ring nawala. Doon na bumagsak ang luha ni Adrian. Hindi dramatic, isang patak lang, pero malinaw. May anak tayo, bulong niya. Meron, sagot niya. At hindi ko alam. Umiling si Gia. Hindi ko hinayaan na malaman mo. Hindi mo ako binigyan ng chance. Masakit, pero hindi galit. Alam ko, at dala-dala ko yan araw-araw. Lumapit siya ng isang hakbang. Hindi para sigawan, hindi para sumbatan, kundi para maintindihan. Akala ko, ang pinakamabigat na parte ng gabing yan ay pagkawala mo. Di ko alam na may mas mabigat pa pala. Napayakap si Gia sa sarili niya. Hindi ko gustong itali ka sa isang responsibilidad na hindi mo pinili. Pero pinili kita. Sagot niya agad. Napatingin siya. Mula pa noon. Tahimik. Punong-puno. 2 tao ngayon lang lubos na naiintindihan ang bigat ng nakaraan. Hindi ko alam kung paano tayo babawi doon. Sabi niya sa wakas. Hindi na natin mababawi. Pero pwede nating harapin. Nagkatinginan sila at mas malinaw na ngayon. Mas totoo, mas masakit. Pero wala nang lihim. At minsan iyon ang mas mahalaga.
Tahimik ang opisina pero para kay Adrian, malakas ang bawat tunog, bawat yabag, bawat tunog ng papel, bawat kisap ng ilaw ay parang kumakatawan sa galit na hindi niya maipaliwanag. Lumapit siya sa bintana ng office niya. Nakatingin sa ilaw ng syudad, pero hindi siya nakatingin sa tanawin. Nakatingin siya sa tanong na bumabalik sa kanya, ulit at ulit. Bakit hindi niya ako hinanap noon? Sandali lang na napatingin siya sa kanyang mesa. At sa isip niya, bumabalik ang alaala ng kwintas. Ang gabi na yon, ang kwento ng babae, si Gia. Tumayo siya, dahan-dahan. Hawak ang mga dokumento, pero parang wala sa kamay niya ang laman. Lahat ay bigat na hindi niya matanggal. Gia, tawag niya sa loob ng opisina na tahimik pero mariin. Huminto si Gia sa pag-aayos ng pantry. Napatingin siya at may takot sa mata. Alam niyang hindi biro ang tono ng boses niya. Sir? Mahinang sabi niya. Lumapit si Adrian, hindi masyadong malapit. Parang nagtatakda ng distansya sa pagitan nila. Bakit? Bakit hindi mo ako hinanap noon? Tanong niya na bahagyang pabulong pero ramdam ni Gia ang bigat ng emosyon. Napabuntong hininga si Gia. Ang mga mata'y tumingin pababa. Sir, hindi ko po alam kung papaano. Hindi ko po alam kung paano gagawin ko at natatakot po ako. Takot ka? Ani ni Adrian na halos hindi makapaniwala. Takot ka sa akin? Sa halip na sabihin sa akin, hayaan mo ako magtanong. Hayaan mo ako magpaliwanag. Hayaan mo ako magbahagi. Huminto siya at pinipigilan ng galit na nangingibabaw sa kanya. Ngunit hindi niya mapigilan ang kirot na kumakapit sa dibdib niya. Alam mo ba ang pakiramdam na ninakawan ka sa pagkakataong maging ama? Na may anak ka pero nawala sa iyong lahat ng karapatan dahil sa takot at lihim? Tumigil si Gia. Napalingon siya at nakitang pumuputi ang kamay niya sa hawak na basahan. Sir, pasensya na po. Pasensya? Pasensya lang ba? Di mo malang talaga ako hinanap, Gia. Hindi mo hinanap ang taong minsang naghintay, nagmahal, at nag-alala para sa'yo. Napikit si Gia. Huminga siya ng malalim. Pilit kinokontrol ang sarili. Hindi ko po sinasadya. Sir, hindi ko po gustong masaktan kayo. Masaktan ako. Galit ni Adrian. Masakit ka, Gia. Masakit na natuklasan kong may anak ako. Pero wala ako. Masakit na natuklasan kong nandyan ka lang at hindi mo ako sinabihan. At ngayon paano ko haharapin ang sarili ko? Tahimik si Gia at napaupo siya sa sahig. Hawak ang mop. Ramdam niya ang bigat ng galit ng boss niya. Hindi iyon ang galit na mabilis lumipas. Ito ang galit na may kasamang kirot. Galit na may tanong. Galit na may damdaming ninanakawan. Lumapit si Adrian, ngunit hindi siya lumapit ng sobra. Nakaupo lang siya sa kanto ng mesa. Nakatingin kay Gia, halatang pinipigil ang sarila. Gia, alam mo, sa lahat ng gabi, sa lahat ng oras, sa lahat ng posibilidad, inisip ko pa rin ang gabi na yon. Ang gabing yon. At ngayon, alam ko na ikaw yon. Ikaw ang babaeng yon. Napagulgol si Gian, luhaan, nanginginig. Sir, hindi ko po alam kung paano haharapin ang lahat ng to. Hindi ko po alam kung paano ko kayo hahanapin noon. Hindi mo kailanman pinili. Sabi ni Adrian na tahimik, ngunit puno ng kirot. Hindi mo kailanman pinili. At ngayon, kahit narito ka, kahit hawak-hawak ko ang katotohanan, pakiramdam ko ay tinangay mo ang lahat ng pagkakataon ko na maging bahagi ng buhay mo. Tinangay mo ang pagkakataon ko na maging ama. Napapikit si Gia. Huminga ng malalim at tumayo. Sir, hindi ko po ginusto. Hindi ko po intensyon. Intentions, Gia. Hindi yan sapat. Hindi sapat. Sabi ni Adrian at para bang pinipilit niya ang sarili na huwag sumigaw, na huwag umatras, huwag ibigay ang damdaming bumubugso sa loob niya. Tumigil siya at
Tumingin sa bintana, huminga ng malalim, at tumalikod. Ang galit, ang kirot, at ang lungkot, lahat ay bumabalik sa mukha niya. Para sa unang beses sa loob ng ilang linggo, bumalik ang malamig na aura. Si Gia, nanluhang nakatingin sa kanyang likuran. Alam niya na may layo sa pagitan nila na hindi niya kayang tawirin. Ang dating boss na may bahagyang ngiti at init sa mata ngayon ay malamig na. Mas masakit ang lamig ngayon dahil may hawak siyang kaalaman. Alam niya na ang lihim ni Gia. Alam niya na ang kwento ng bata. Pero hindi niya alam kung paano magpatuloy. Tahimik na umalis si Adrian sa opisina. Iniwan si Gia na parang nag-iisa sa gitna ng mundo na puno ng liwanag at dilim. Habang nakayuko si Gia, pinipilit pigilin ang sariling luha. Ramdam niya ang bigat ng galit ni boss. Isang galit na hindi lang tungkol sa nakaraan, kundi sa lahat ng bagay na nawala dahil sa hindi pagsasabi, sa takot at sa lihim. At doon sa katahimikan ng opisina, naramdaman nilang pareho. Kahit gaano mang kalapit ang puso nila, may layo at kirot na kailangang harapin. Isang layo na ngayon ay mas malamig kesa dati. Mas masakit kesa kahit anong gabing lumipas. Maingay ang ER, amoy gamot, amoy takot. Relative po kayo? Mabilis na tanong ng nurse habang tinutulak ang stretcher papasok. Opo, anak ko po. Sagot ni Gia na hinihingal, basang-basa ang palad. Critical ang kondisyon, may internal bleeding. Kailangan mo operahan agad. Parang may sumabog sa tenga niya. Magkano pong babayaran? Mahina niyang tanong. Tiningnan siya ng nurse. Parang sanay na sa ganitong eksena. Initial deposit po. 300,000? Nanlambot ang tuhod niya. 300,000? 300,000. Ang laman ng ATM niya, 17,000. Lumabas siya ng ospital na parang wala sa sarili. Umupo sa bangketa. Tinawagan niya ang lahat ng pwede niyang tawagan. Ate sa dating boarding house, dating kaibigan sa trabaho, loan app. Walang sumagot. Kung may sumagot man, puro, pasensya na Gia. Napayuho siya. Ayaw niyang lumapit kay Adrian. Hindi pagkatapos ng nangyari. Hindi pagkatapos ng galit nito. Ayaw niyang isipin ito na ginagamit niya ito. Pero bawat minuto, tumatakbo ang oras. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na parang walang nangyari. Nangingitim ang ilalim ng mata niya. Hindi siya nagsalita kanino man. Sa pantry, narinig niya ang 2 empleyado. Alam mo ba? Si Gia nasa ospital daw, nanay. Ha? Bakit hindi nagsabi? Ewan, kagabi pa raw kritikal. Napahinto si Adrian sa paglalakad sa hallway. Kritikal ang nanay ni Gia. Hindi siya nalapitan, hindi siya tinawagan. May kung anong kumurot sa dibdib niya. Sa kabilang banda naman ng building, nasa CR si Gia, nakasandal sa pader. Hawak ang phone. May message ang ospital. Please settle the deposit within the day. Surgery cannot proceed without payment. Napapikit siya. Nanginginig ang kamay niya habang nagtatype. Sir, pwede po ba akong mag-advance ang salary? Kahit kalahati lang po ng 1 year. Binura niya. Hindi niya kaya. Paglabas niya ng restroom, halos mabanggaan niya si Adrian. Gia, hindi malamig ang boses nito ngayon. Hindi rin galit. Mas delikado, mas kalmado. Bakit sa iba ko pa nalaman? Hindi siya makatingin. Ayoko na pong maabala kayo. Abala? Napatawa siya ng mahina, pero walang saya. Nanay mo yon. Tahimik. Gaano kalala? May bleeding daw po siya sa tiyan, kailangan niya mo operahan. Pero hindi pa po natutuloy. Bakit? Hindi siya sumagot. Hindi na kailangan. Nagtagpo ang mga mata nila. At doon niya nakita ang pride, takot at hiya. Magkano? Diretso niyang tanong. Sir, hindi ko po kayo nilalapitan para doon. Magkano, Gia? 300,000 po. Saglit na katahimikan.
Bakit hindi ka pumunta sa akin kagabi? Dahil galit po kayo. Diretsahan. Tumama. Napatingin si Adrian sa kanya. Parang may gustong sabihin pero hindi alam paano. Galit ako sa nangyari. Hindi sa'yo. Pareho lang po yun minsan. Masakit pero totoo. May loan apps ka bang in-applyan? Tanong niya bigla. Napalingon naman si Gia. Opo. Cancel them. Sir, cancel them. Mas mariin. Hindi ko naman po kayang bayaran agad kong... Gia? Lumapit siya ng isang akbang. Hindi kita hahayaang mabaon sa utang habang kaya kong solusyonan to sa isang perma. Napahigpit ang hawak niya sa bag. Ayoko pong isipin ninyo na ginagamit ko po kayo. Ginagamit? Napailing si Adrian. Kung pera lang ang usapan, matagal ko nang naibigay yan. Hindi mo kailangang magmakaawa. Hindi siya sumagot, pero may luha nang namumuo. Makalipas ang 2 oras, nasa ospital na sila. Hindi alam ni Gia kung paano nangyari. Hindi niya alam kung kailan tumawag si Adrian. Ang alam lang niya ay may lumapit na accounting staff sa billing counter. Settled na po ang deposit? Napatayo siya. Huh? Paano? Lumapit si Adrian mula sa likod niya. Huwag ka na mag-isip kung paano. Napalingon siya. Hindi mo ako nilapitan. Pero hindi ibig sabihin na wala akong mata. Sir, hindi ko po alam kung paano magpapasalamat. Huwag ka munang magpasalamat. Tumingin siya sa operating room doors. Pag okay na ang nanay mo, saka tayo mag-usap. Ilang oras ang lumipas. Tahimik silang magkatabi sa hallway. Walang dramatic na hawakan, walang iyakan. Pero magkatabi. Hindi ako lalayo. Kahit itulak mo ako. Biglang sabi ni Adrian. Hindi siya tumingin dito. Hindi kita tinutulak. Tinulak mo na ako noon. Tinulak mo ako kahapon. Tahimik. Pero hindi na ngayon. Dagdag niya. Pagbuhay ang pinag-uusapan, wala nang pride. Napapikit si Gia. Salamat. Hindi mahaba, hindi madrama. Pero totoo. At sa likod ng salitang yon, may unspoken na bagay. Hindi na sila katulad ng dati. Mas matigas na ang mundo ngayon. Pero mas handa na rin silang harapin to. Magkasama. 3 araw matapos ang operasyon, tahimik ang private room. Mahina na ang tunog ng oxygen machine. Stable na ang nanay ni Gia. Tulog. Nakatayo si Gia sa may bintana. Hawak ang discharge papers. Hindi niya alam kung paano haharapin si Adrian. Alam niya na siya ang nagbayad. Hindi to pinagyabang. Hindi nag-message. Hindi nag-remind. Nalaman niya lang sa billing nurse. Fully settled na po, ma'am. Walang pangalan na binanggit, pero alam niya kung sino. Paglabas niya ng kwarto, nandoon si Adrian sa hallway. Hindi siya nakasuit. Simpleng polo lang. Parang hindi CEO. Pwede ba kitang makausap? Mahinahon niyang tanong. Tumango si Gia. Lumakad sila papunta sa may tahimik na bahagi ng corridor. Walang dramatic background. Mga pasyente lang na dumadaan. Real life. Alam ko na ikaw ang nagbayad. Diretso niyang sabi. Okay. Hindi denial. Hindi pag-iwas. Bakit hindi mo sinabi? Tumingin siya sa kanya. Kailangan ba? Napahinto siya. Gia, hindi naman kita tinulungan para may utang na loob ka sa akin. Hindi ko yung ginawa para maging hero. Alam ko, ginawa ko yon kasi hindi kita kayang panoorin na bumagsak ulit. Tahimik. Akala ko galit ka pa. Mahina niyang sabi. Galit ako? Umiling siya. Sa nangyari. Sa mga nawala, sa sarili ko. Napatingin si Gia. Alam mo kung ano mas mahirap tanggapin? Na habang iniisip ko na ninanakawan mo ako ng pagkakataon, hindi ko rin naman alam kung magiging handa ba talaga ako noon. Hindi niya rin inaasahan yon. Adrian, let me finish. Mas madaling kisihin ka kaysa aminin na pareho tayong takot noon. Na pareho tayong hindi handa. Pareho pa tayong bata.
Nangilid ang luha ni Gia. Hindi ko sinasabi na okay na lahat. Dagdag niya. Masakit pa rin, oo. Pero hindi ko kayang piliin ang galit. Kung kapalit nun ay ikaw. Tumahimik ang paligid. Ilang gabi ako nag-isip. Patuloy niya. Kung mas pipiliin ko bang maging tama o maging masaya. Napatawa siya ng mahina. Ang corny pakinggan? Hindi. Bulong ni Gia. Tumingin siya diretso sa kanya ngayon. Hindi kita matitiis. Kahit gaano kasakit ang nakaraan. Walang background music. Walang dramatic pause. Pero tumama. Hindi kita kayang itulak palayo para lang maipakita na may pride ako. Dagdag niya. Pagod na ako mag-isa. Hindi na napigilan ni Gia ang luha. Ayoko mahalin mo ako dahil may utang ka. Sabi niya at nanginginig ang boses. Ayokong isipin mo na kailangan mo lang ako ngayon kasi andito ako. Lumapit siya ng isang hakbang. Hindi para hawakan agad. Para lang bawasan ang distansya. Mahal kita bago pang ospital. Bago pang galit. Bago pang revelation. Napatitig siya. Simula nung gabing umuulan at pareho tayong wasak. Diretso niyang sabi. Akala ko moment lang yon. Pero hindi ka nawala sa isip ko. Huminga si Gia. Para ngayon lang siya nakahinga ng buo. Hindi ko alam na mahal pa rin kita. Pag-amin niya. Akala ko attachment lang. Trauma bond. Ewan. Napangiti siya ng bahagya. Modern terms. Pero nung munti ko na talagang mawala si nanay, ikaw ang una ko naisip. Hindi dahil may pera ka ha, kundi dahil pakiramdam ko. Ikaw ang tahanan. Doon siya unang natulala. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ni Gia. Hindi mahigpit, hindi possessive. Sigurado. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan. Sabi niya. Hindi ko na maibabalik ang baby. Hindi ko maibabalik ang mga taon na hindi natin alam ang isa't isa. Sumikip ang dibdib nilang pareho. Pero kaya kong piliin ka ngayon. Tuloy ang bumagsak ang luha ni Gia. Hindi kita pipiliin dahil naaawa ako. Hindi dahil may responsibilidad. Hindi dahil kailangan. Bahagya niyang hinigpitan ng hawak. Pinipili kita dahil mahal kita. Tahimik, totoo, walang palamuti. Mahal pa rin kita. Ulit niya na mas mababa ang boses. At hindi na yan isang gabi lang. Hindi na kinaya ni Gia. Lumapit siya at yumakap. Hindi dramatic, hindi movie style. Yakap na pagod. Yakap na totoo. Yakap na parang dalawang taong matagal nang may gustong aminin. Napahawak si Adrian sa likod niya. Isinandal ang baba sa ulo niya. Pareho silang umiiyak. Hindi dahil sa sakit ngayon, kundi dahil sa relief. Hindi na tayo tatakbo. Mahina niyang sabi. Hindi na. Sagot naman ni Gia. Sa hallway ng ospital, sa ilalim ng malamig na ilaw, may dalawang taong piniling hindi na unahin ang pride. Pinili nila ang isa't isa. At sa unang pagkakataon, hindi na sila boss at janitress. Dalawang tao lang na nagkamali, nasaktan, pero piniling magmahal ulit. 6 na buwan ang lumipas, hindi na night shift si Gia. Hindi na rin siya janitress. Pero hindi rin siya CEO's girlfriend na biglang promoted. Nasa campus siya tuwing umaga. Business management ang kinuha niya. Irony daw, sabi niya minsan. Dati naglilinis siya ng boardroom. Ngayon, pinag-aaralan niya na kung paano magpatakbo ng kumpanya. Scholar siya. Hindi charity case. Hindi regalo. Scholar. Si Adrian ang nag-set ng education fund pero malinaw ang usapan nila mula pa noong una. Hindi kita ilalagay sa posisyon na parang utang mo to sa akin, sabi niya noon. At tinupad niya yun. May maintaining grade si Gia, may performance review, may mentor na hindi si Adrian, at hindi niya agad tinanggal si Gia sa kumpanya noon. Gusto kong tapusin ng maayos, sabi niya dati. Ayoko mag-disappear na para may nagligtas lang sa akin. Kaya tinapos niya ang kontrata.
Maayos, may turnover, may despedida pa ang cleaning team. Ngayon bumalik siya sa building, pero hindi para maglinis. Intern siya sa operations department. Pinagtrabaho niyang sarili niya roon. Hindi siya pinahawak agad sa executive floor at proud siya doon. Hapon sa lobby ng parehong building, nakaupo si Gia sa bench. May hawak na folder. Kakatapos lang ng meeting niya with her supervisor. May nagsalita sa likod niya. So, Miss Scholar, kamusta ang first month? Hindi na siya nagugulat sa presensya niya. Ngumiti lang siya bago pa lumingon. Hindi ako binigyan ng special treatment, sagot niya. Pinagalitan nga ako kanina. Good, sagot ni Adrian. Mas gusto ko yan. Umupo siya sa tabi niya. Hindi na sila tago. Hindi rin sila overexposed sa opisina. Alam ng iilan pero hindi ginawang issue. Alam mo, sabi ni Gia habang nakatingin sa glass doors. Minsan naiisip ko, kung hindi kaya ako nahilo nun sa hallway, baka hindi tayo umabot dito, no? O hindi ako lasing noon sa karinderya, baka hindi rin. Nagkatinginan sila, tahimik, comfortable, hindi na heavy. Hindi ako nag-resign noon dahil gusto kong maranasan ng dignidad. Biglang sabi ni Gia, alam ko, gusto kong malaman na kaya ko, na hindi ako inangat lang dahil mahal mo ako. Tumingin siya sa kanya, seryoso pero malambot ang mata. Hindi kita minahal dahil mahina ka. Alam ko na ngayon. Ngumiti siya. Maya-maya lumabas sila ng building. Sa gilid ng kalsada, sa tapat mismo ng maliit na karinderyang hindi pa rin nagbabago. Parehong lugar. Parehong amoy ng sabaw at mantika. Parehong simpleng ilaw. Dito, sabi ni Adrian na tumigil. Dito. Ulit ni Gia na mas mahina. Naalala mo ba sinabi mo sa akin noon? Marami akong sinabi. Lasing ka. May sinabi ka tungkol sa hindi lahat ng mayaman ay masaya. Ngumiti siya. At sinabi ko rin hindi lahat ng mahirap ay kawawa. Tumango siya. Huminga ng malalim si Adrian. Sa susunod na gabi na malungkot ako, panimula niya. Napatingin si Gia. Alam ko na kung sinong hahanapin ko. Hindi na yon linya na dramatic. Statement lang. Sigurado. Lumapit siya, tinawakan ng kamay ni Gia. Hindi pa tago, hindi rin pang display. Natural lang. Pero sana, dagdag niya, hindi na tayo umabot sa ganong kadilim ulit. Sana hindi na, sagot ni Gia. Pero kung mangyari man, ngumiti siya. Nandito na tayo. Tahimik silang tumawid papunta sa karinderya. Umupo sa parehong sulok. Umorder ng parehong sabaw. Hindi na sila wasak ngayon. Hindi na sila strangers. Hindi na sila takot. Habang hinihintay ang order, sumandal si Gia sa balikat niya. Hindi dahil kailangan niya ng sandalan, kundi dahil gusto niya. Mas gusto ko tong version natin. Bulong niya. Yung hindi nagtatago, yung hindi natatakot. Pinisil niya ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Mahal kita, sabi niyang muli. Simple lang. Mahal rin kita. Sagot naman ni Gia. Sa labas tuloy ang buhay. Maingay, magulo, ordinaryo. Pero sa maliit na mesa sa sulok ng karinderya may dalawang taong hindi na naghahanap ng ililigtas. Hindi na naghahanap ng tatakas, kundi naghahanap ng kasama. At nahanap nila. Isang gabi sa dilim ang nagsimula. Isang umaga sa liwanag ang tumupad. At sa pagitan noon, natutunan nilang ang pagmamahal hindi lang tungkol sa kilig, kundi pagpili sa araw-araw. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.